we are here to worship you, Father God. Yes, Lord. Oh, we love you, Jesus. Yes. And we thank you, Father God, for the whole day. Yes. And there you will just starting the day. Opo. Lord, we love you. Yes, we love you, We Lord. worship you. We thank you, Yes, Father Lord. God, for all the things that you're doing in our lives, oh God. Ah, Oh, hallelujah, Lord God. We worship you, Jesus. yes, Lord. Worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, because you are our way maker. Yes. Naka-anointing ah. Anointed si Blanca. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nahuhuli ka sa akin eh. Pag yung ano, nahuhuli ka. Sino? Ganon talaga eh. Blue. Okay. Si Malo. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Promise keeper, light in the Evening, Lo. darkness. My God, that is Is who you are. Amen. That is who you are, Lord. Yes, thank you, dear Lord God. Okay. Good morning, Sister Cora. Morning, Pop. Meron po kasing emergency na kumausap sa kanya, kaya wala pa po siya. Pwede po ba tayo mag-Bible reading Ephesians chapter 3? Si Arlene nga, please. Ephesians chapter 3. Ephesians? Yes. Chapter 3. Yeah. Tingnan natin kung ano sabihin ng Lord sa atin ngayong umaga tungkol dito sa kanyang word na to. Arlene, can you read us? Ephesians 3. Yes. 3 ano?
Oh, di yung whole chapter. 21 Okay. verses lang naman yun. Opo. Three. So, 3, 1. Basahin mo The verses whole 1 to chapter. 13. Tapos 14 to 21 si Blanca. Okay ba yan? opo. 1 Opo. to 13. Okay. Tapos Blanca, Ano yan? Ephesians 3, 1 to? 1 to 21. The Pero whole- tayo ni Arlene hanggang 13. Tapos si Blanca 14 to 21. Okay. Yan Okay. natin. Pinabasa po, let the Spirit of God mag-minister Talk to us. sa atin kung ano yung sinasabi sa atin ngayon. Yes po. All right. Okay. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you, how that by revelation he had made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Therefore I ask that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory. Pause tayo sandali. Mula verses 1 to 13, ipinakita na there is a mystery. At tandaan niyo, pinay-up ni Pastor kung sino yung mystery na yan. At ano yung mystery na yan, di po ba? Now, sasagutin niyan pagbasa ni Blanks verses 14 to 21. Go ahead. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and in earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. Wow. So, meron palang mystery noon, natatandaan nyo, na ni-reveal sa atin sa panahon natin ngayon. So, ano po yung binabanggit niya na sa verse, yung binasa po ninyo, Sister Blanc, mula verses 16 to 21 na yan, na ma-strengthen tayo with might through His Spirit in the inner man. So, merong bagay na ibinibigay sa atin. Pagdating sa 18, able to comprehend with all the saints that what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that may be filled with the fullness of God. Amen? So, yung mystery na yun which is in Christ, mag-fill sa atin ng wisdom and knowledge. Amen po. Amen. Amen. Yun po. Dito na po si Pastor. Tinatanong ka na nila kanina. Morning Magandang araw po. Patawad Wow. po. Nakalimutan ko ako'y magtuturo sa inyo. Sa churches. So, sorry po talaga. Sorry po na nahawa po ako kay Ate Blanca. Thank you, Lord.
Good evening sa mga Amen. taga-Amerika, si Malu, si Evening Ate po. Blanca, si Ate Lida. Nandiyan ba si Opo. Ate Lida? Amen. Good morning, Nandito. Arlene. Good morning, Dr. Ba itong Pe. aking Good Morning po. Good morning Morning. po. Opo, Morning, kay good morning. kanino ba? si Mirna. Good morning po sa lahat ng nandito kay Ate Ludi. Opo, praise God. Meron po ako talaga sanang ituturo sa inyong iba pero I really forgot. Nakot lang yung attention ko ng aking bunso, pati ng aking kasama. Nakikipaguntahan po ako doon sa kapitbahay nung minention nila na may teaching ako ngayong 10 a.m. Salamat na lang. Nakakakalimot ka rin pala. At nakakaintindi na si Senior na din. may edad na, coming to senior citizen. Hallelujah. Amen. Umpisahan ko po sa panalangin para po ako ay mawala doon sa pinag-usapan namin. Thank you, Lord, dahil alam ko itong oras na to ay fellowship namin ng mga taga-Merville. Pinangunahan to, Lord, noon ni Ate Blanca. At salamat, Lord, naniniwala ko, nasa puso pa to ni Ate Blanca at nasa puso po ito ng bawat isa. At hindi namin, Lord, pwedeng i-deny. Mula po noon ay na-enjoy po namin ang fellowship sa isa't isa. May kanya-kanya kaming ginagawa, pero Father God, you continue to bind us with your love. Bind us, Father God, with unity. At naniniwala po kami, Lord, na namamagitan ka sa aming lahat. Bagamat, Lord, ngayon, sila Ate Blanca, sila Ate Lida, si Malu, nasa Amerika, nandito kami sa Pilipinas, talagang pina-amaze mo kami that we can continue to communicate and continue, Father God, na papurihan ka despite the fact, Lord, na malalayo kami. Indeed, Lord, dito nagpapatotoo sa amin. Nung araw I am asking kung paanong you can hear each and every one of us. Nung araw yan, Lord, alam mo na yan ay aking parang katanungan. But because of this, Lord, kami ngayon can communicate with one another despite, Lord, na malalayo. Nasa Amerika, itong 3 pong aming kasama. Kami nasa Pilipinas, but we can communicate. So, Father God, with that, nasagot na yung tanong. Paano mo madidinig yung aming tinig? Nandito kami sa lupa. Nandiyan ka sa langit. Father God, these are only proof na talagang pagka ikaw ang gumawa, nothing is. Amen. So, Father God, thank you again for today. Ialis mo, Lord, yung aming isipan sa mga problema. At kami din, Lord, we will choose to be with you. We will choose, Father God, to be blessed. We will choose to think, Lord, ng hindi lang positive, kundi mag-isip ng mga bagay na spiritual. So I commit this time to you. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Nung ako po ay nakakilala kay Lord, that was 1973. Matagal-tagal na rin po. Sabay po kami mag-asawang nakakilala kay Lord. Siguro po ako, I came to know the Lord November po, no? At ginamit ni Lord ang John 3:5 na naintindihan kong dapat pala akong maborn again. Pagkatapos naintindihan ko later na kailangan pala akong maborn in the Spirit, that is taken from John 3:6. At later na-discover ko na kailangan palang tanggapin ko si Jesus into my heart. Kailangan ako manampalataya sa Kanya at kailangan papasukin ko siya. The basic foundation ay naituro po sa akin. Uulitin ko po, hango po lahat yun sa John. John 3:5, born again. John 3:6, born of the Spirit. At John 1:12, to be born again, to receive and to accept Jesus into my heart. Mula po noon, nag-umpisa na po ako nagkaroon ng interest magbasa ng Bible. That's the first thing. Dati ho kasi ako hindi nagbabasa ng Bible. Kahit po ako very religious, Katoliko, sakristan, at part of my life was I was planning na maging pare. Pero to be honest, hindi pa ako nakabasa ng Bible. Hindi pa ako nakakita ng Bible. At nung maborn again ako, nagkaroon ako ng interest magbasa ng Bible. Nagkaroon din po ako ng interest kasama po doon, malaman
ang kasaysayan ng bayang Israel, the chosen people of God. At nagkaroon din po ako ng interest malaman ang mga heroes of faith na mababasa po natin. Kunyari, katulad po sa Old Testament, about Abraham, Noah, Moises, Joshua, Gideon, at marami pa. Pagdating sa New Testament, natutunan ko din po, nagkaroon ako ng interest, malaman ang buhay ni Peter, buhay ni Paul, buhay ni James. Madalit sabi, mula po nung maborn again ako, at dahil sa interest ko na malaman yung ilang mga bagay, doon na po nagpasimula yung aking paghanga at gagamitin ko po yung salitang pagkainggit. Sorry po for using that term. Doon po ako humanga at nainggit sa bayang Israel. Ulitin ko po. That was the start. When I came to know the Lord, nagbasa na po ako ng Bible, I discovered na meron palang piniling bayan ng Lord, none other than Israel. Pero sa pagdaan po ng maraming mga taon, at I'm so thankful kay Lord, marami akong dapat ipagpasalamat noon at ngayon. Nung makaraan ng ilang mga taon na discover ko, lalo na po nung maintindihan ko ang New Covenant, na hindi pala ako dapat maingkit sa Israel. Yes, yung paghanga, ando doon. I believe them. I sabihin po natin, respect them. And I wish na one day makarating ako Israel at binigyan naman po ako ng Lord ng ginarant niya yung request ko. I came to Israel. If I'm not mistaken, it was mga year 1980s. Nakarating po ako sa Israel at nakalibot sa Israel, although may mga masamang pangyayari. Pero mula po noon, at lalo nung maintindihan ko ang New Covenant, nagkaroon po ako ng bagong pananaw. Na-discover ko when I discovered the New Covenant. At I hope, ito pong ituturo ko, naituro ko po ito one time noon sa inyo, pero gusto kong depensahan. Mula nung maintindihan ko under the New Covenant, na hindi pala tayo dapat mainggit sa Israel, at sa totoo lang lumalabas, mas mapalad pala tayo sa bayang Israel. Let me repeat what I've said. Na-discover ko, mas mapalad pala tayo sa bayang Israel. Take note. Noon, sabi ko nga po sa inyo, nung ako'y maborn again, nagkaroon ako interest magbasa ng Bible, at nung nagbabasa ako ng Bible, nagkaroon ako ng inggit, paghanga sa bayang Israel, and I discovered na ito yung bayang pinili ng Lord. Pero ngayon, na-discover ko, hindi pala ako dapat maingkit sa kanila, and to be honest, mas mapalad pala tayo kaysa sa kanila. And I intend to show that sa inyo ngayon. Kung natatandaan po nyo last week, yan po yung laging topic ko. Ang topic ko yung matagal na panahong inantay ng God. God waited. God was very patient. At talaga namang nabasa ko na kung ito ang gusto ng Lord noon. Can you imagine, nag-antay ang Diyos? Nag-antay ang Diyos sa matagal na panahon. Ang ginamit kahong term, ages and generation. At ano inantay ng God? Inantay ng God na si Kristo ay sumaatin. That's the reason why I discussed that last week. Ano yung gusto ng God? Na si Kristo sumaatin. Basahin po natin to. Ito po yung binasa natin last week. Paalala ko lang po. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints, sa atin. To them, or to us, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So dito, pinakita natin last Sunday na kung meron mang inantayan Diyos at kung meron mang gustong-gusto ng Diyos na malaman natin, na maintindihan natin, walang iba kundi si Kristo na nasa atin. Dito po nakita ko kung paano tayo ay blessed kaysa Israel. Number one, ang Israel, alam natin blessed. Alam natin na ang lahat ng lalaki o babae na lingkod ng Diyos noon, kaya sila lagi matagumpay. May ginagamit tayong term. God is with them. Kasama nila ang Diyos. Ang bayang Israel, kaya pala pinagpala, kasama nila ang Diyos. Si Abraham, kaya pala pinagpala, kasama nila ang Diyos. Moises, kaya pala pinagpala, kasama nila ang Diyos. But later, nung maintindihan pula natin na ngayon, ang plano pala ng God, si Kristo sumaatin, ngayon, bakit tayo mapalad? Hindi tayo mapalad dahil kasama natin ang Diyos. Mapalad tayo dahil ang Diyos nasa atin. Christ in you. Christ in me. Christ in us.
So, sino mas mapalad? Sila? Well, mapalad sila kasama nila ang Lord, pero mas mapalad tayo dahil nasa atin ang Diyos. So, sa pamamagitan po nito, ito yung inantay ng Diyos, kaya ginamit yung term ages and from generation, at kung natatandaan po niyo yan, pinag-usapan po natin noong nakaraan, at ngayon, sa totoo lang, gusto kong mabuksan ang ating isipan, mabuksan talaga yung ating kaunawaan na mas mapalad pala tayo kaysa sa bayang Israel. At yan po yung magiging focus ng atensyon ko. Ulitin ko lang po for the last time, noon, inantay ng Diyos na maintindihan natin si Kristo sa atin. At nangyari po yan 2,000 taon nakakaraan. At lahat tayo, kayo, ako, tayo po lahat. May Kristo po tayo sa loob. May Holy Spirit tayo sa loob. Ang Diyos nasa loob po natin. Kaya mas mapalad tayo. Sila kasama lang nila noon. Hindi pa nga sila makalapit. Pero ngayon, nasa kaloob-looban natin. At gusto ko po ituloy yung pag-aaral. At gusto kong ibigay sa inyo ang ilang mga information pa. Gusto ko maintindihan ninyo bakit ko talaga sinasabi ngayon na hindi ko nawala yung aking respeto sa bahay Israel. Mas lalo ko ngayon naintindihan, mas mapalad pala tayo sa bahay Israel. Naumpisahan ko po, kung natatandaan po ninyo, ang Bible po natin ay nahahati sa tinatawag po nating two major covenants. Tipan. Dalawang pangunahing tipan. Yung una, ang tawag ay Old Covenant. Ang emphasis po ng Old Covenant, yan po yung noon, ha? Para makita po ninyo. At mamaya bibigyan po natin ng pagkakaiba ang Old Covenant sa Bagong Covenant. Ang Old Covenant noon, panahon nila Moises, ang emphasis ay you will, you shall. Ito yung mababasa mo noon. Yan po yung kasunduan noon. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng talata. Mababasa nyo sa Exodus 20:3-5. Under the Old Covenant po yan. You shall, yan po yung una, have no other gods before me. Verse 4, you shall not make for yourself a carved image. Pagdating po sa verse 5, you shall not bow down to them. Pag ginagamit po yung you shall, tumutukoy po to sa iyo, sa akin, sa kanila. Hindi naman ho tayo kasama noon. Pero kunyari, isasama natin ang sarili natin. Noong panahon ng Old Covenant, tayo pala ang inuutusang gumawa. Take note. Kaya nakalagay dyan, you shall. Ikaw, sila. Sila Moises, silang lahat ng nabubuhay ng lumang panahon, ang inuutusan na gumawa nito. May problema lang sila noon. Paalala ko lang po. At bibigyan ko lang po itong maliit na paliwanag. May problema sila noon. Anong problema? Sila ang nire-require gumawa at wala silang kapabilidad na magawa. Huwag niyo itong kakalimutan. Those are the Old Testament people. Kaya naman noon pa nag-prophesy na darating yung panahon, referring to the New Covenant, darating yung panahon na anong sabi ng Lord? Ang Spirit ko sa inyo, papalitan ko Spirit nyo, magkakaroon kayo ng ability makagawa. Take note, yun po yung prophecy pertaining sa New Covenant. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, Old Covenant, na ang problema nila, wala silang kakayanan. Kaya nga, salamat, wala tayo sa Old Covenant. Nasaan tayo? New Covenant. Ngayon, whether you like it or not, nasa New Covenant na po tayo. Ito po yung pangalawa, pagkakahati ng ating pinag-aaralan. Ngayon, meron New Covenant na naranasan na natin at sasabihin ng iba, marami ako nadinig, Pastor, hindi naman pangako yan para sa atin. Akala nila ang pangako yan para sa Israel lang. Pero may papatunayan tayo ngayon. Sabi nila, hindi naman tayo Israelites. And New Covenant is for the Israelites. No, please listen. Kaya nga gusto ko ipaliwanag. Kaya pala tayo mapalad. Under the New Covenant, ang emphasis dito, ang diin, ay yung salitang I will. Which, itong salitang I will comes from God. Kanina, you will, galing sa atin. Ang problema, wala tayong kakayanan. Sa New Covenant, nagsalita ang God, I will. Saan ito mababasa? Basahin natin Hebrews 8, verse 10 to 12. Kaya makita nyo yung highlighted word dyan. I will, 5 beses. Ano yung una? For this is the covenant that I will. Nagsasalita God. Pagdating po doon sa verse 10, says the Lord, I will put my laws. God ang gagawa. Tapos anong sabi po dyan sa verse 10, I will be their God. Pagdating po sa verse 12, nakalagay, for I will be merciful to their unrighteousness, kauli-ulian, I will remember them no more. And please take note, mga kapatid,
Ano yung sa Old Covenant? Tayo ang hinahanapan. Ano sa New Covenant? Ang Diyos ang gagawa. That's the good news. Ulitin ko po, for your information, huwag nyo itong iaalis sa inyong isip, sa inyong puso. Ang Old Testament, sila ang gagawa. Pero sa New Covenant, ang Diyos ang gagawa. Hallelujah. Take note. At ang maganda ulit, na ulitin ko, ang Diyos po ngayon, ang Diyos po noon. At kung Diyos ang gagawa, ang Diyos po ay able and God is faithful. Na kaya pala kailangan mong gawin ngayon, manampalataya ka lang. Amen. Because under the New Covenant, God made promises that He will do this and He will do that. Ang kailangan mo lang maniwala. Ito po ngayon problema. Ito po ngayon ang importante. Ang kailangan ko palang gawin, maniwala lang. Maniwala sa ginawa niya, at pag naniwala ako sa ginawa niya, gagawin niya sa atin or nagawa niya na para sa atin. Amen. Kaya nga po, mas maganda ngayon. Noon, ikaw ang hinahanapan. Ngayon, anong ginagawa? Siya po ang gagawa para sa atin kung tayo'y maniniwala. And praise God for that. So ngayon, pagkatapos ko po itong ipakita sa inyo, ang Old Covenant sa New Covenant, pupunta po ako sa kasaysayan ng Biblia. Magpapasimula po ako doon sa Old Covenant para maintindihan po niyo yung ating pag-aaralan. Anong gagawin ko ngayon? Gagawin ko ngayon, ipakita sa inyo na tayo mas mapalad kaysa bayang Israel. At bakit ko nasabing mapalad? Nag-umpisa po ako noong nakaraang linggo. Dahil kasi ang gusto pala ng Diyos, dumating si Kristo sa atin, nangyari na. Kaya tayo mapalad. Amen. At papatunayan ko pa sa inyo, anong kinalaman nun para tayo maging mapalad talaga. Sasabihin ko po. O, balik po ako sa kasaysayan. Pagka binasa po ninyo ang aklat natin ng Biblia, Genesis, lalo na po ang Genesis, the first book of the Bible. Ang mababasa mo pag binasa mo yon, God created Adam and Eve. Yan po yon. We know that. We know that when God created Adam and Eve, He was created almost perfect. Adam was created a spirit being, kung natatandaan po nyo. May sinabi ang Lord, itong kakanin nyo, ito wag kakanin, sa gitna ng halamanan, merong garden, nandoon yung 2 puno, na mamaya tatalakayin ko yung 2 puno na yan. At sabi ng Lord, may tree of life, saka tree of the knowledge of good and evil. Huwag nyo kakanin yung tree of the knowledge of good and evil. Pag kinain nyo, mamatay kayo. You know the story, alam po natin yung story. Kinain nila. Kinain ni Eva, binigay kay Adan, kumain din si Adan. At lalagpasan ko na po yun. Yun ang nangyari, namatay ang spirit ni Adam that day. Wala na ho silang communication with God. Nasira ang communication with God. Fast forward po tayo. Pag binasa nyo ang Genesis pa, mababasa nyo that God spoke to a man named Abram. Hindi pa ho Abraham pangalan niya. Abram. At dito, nung makipag-usap ang Lord kay Abraham, nalaman natin na nakipagtipan ang God kay Abraham. Amen? Yan po yan. Pagkatapos niya kausapin si Abraham, nakipagtipan siya kay Abraham. Ngayon, kilalang-kilala, known as Abrahamic Covenant. Dito sa Abrahamic Covenant, doon natin nakita na kung ano meron ang God kay Abraham pala. Kung ano meron ang God kay Abraham at kung ano meron si Abraham kay God. Yan po yung Abrahamic Covenant. At ang maganda, sa Abrahamic Covenant, pinatunayan ni Abraham na talagang siya ay nakahandang ibigay kung anong hihingi ng God. Kaya anong hiningi si Isaac, na kanyang anak, ibinigay niya. Kaya naman, on the part natin, pag si Kristo dapat mamatay, kaya namatay si Kristo dahil kasi nga, unang-una, sinubukan muna ng Diyos si Abraham. Ibigay mo anak mo sa akin. Hindi itinanggi ni Abraham. Kaya ngayon, hindi pwedeng itanggi ng Diyos si Jesus sa atin na mamatay para sa atin. Okay, too much for that. Naitopic ko na po ito sa inyo noon. Gusto ko lang po ituloy yung kasaysayan. Tapos sa covenant na ito, nagsalita ang Diyos. Ito na po, dito ko na po papatunayan sa inyo yung sinasabi ko kanina. At nagbigay ang Diyos ng pangako kay Abraham through his seed. Take note of that. All the nations would be blessed. Wow! Take note po I'm not referring only to the Israelites. I'm referring to all the people of the earth. Diyan po yung nangako ang Lord. And God gave him the promise that through his seed, all the nations would be blessed. Nung una, pag binasa mo to, ang darating sa iyo, ito pala pinangako ng Lord sa pamagitan ng lahi ni Abraham, lahat ng Israelita ibe-bless. No, mali ka nang intindi. Diyan mo mapapatunayan na sinabi ng Lord na mula sa iyong lahi,
Doon nga ho nanggagaling si Kristo. At dahil kay Kristo, lahat ng tao sa bansa pagpapalain. Kailangan maintindihan natin yan. Ito yung mababasa mo sa Genesis 22:18. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Ang unang dating sa iyo, mula sa lahi ni Abraham ng mga Israelita, doon pagpapalain ng mga tao. Yun ang unang dating. Pero mali tayo, hindi natin naintindihan. Yung salitang seed na ginamit dito ay actually not referring to the Israelites. Ang seed na ginamit diyan is none other than Jesus. In your seed, sa kanyang lahi manggagaling si Jesus, at si Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng tao sa bansa pagpapalain. So ito po, wag po kayong aalis diyan. Yan ang isang dahilan bakit mapalad tayo ngayon. Doon pa lang sinabi natin, di ba, pinag-aralan natin nakaraang linggo, inantay ng Diyos na si Kristo ay sumaatin. So meaning, matagal na palang plano ng Diyos yun. At ngayon, pinapatunayan ko sa inyo, nung kinausap ng Diyos si Abraham, pinangako na ng Lord. Sa pamamagitan ni Kristo, pagpapalain na lahat ng bansa, pagpapalain na lahat ng pamilya, at mararanasan nila yung blessing ng God. Kaya po, ngayon, nung sumulat si Pablo, under the new covenant, eto sinabi ni Pablo, now to Abraham and his seed. Take note, to Abraham and his seed. Huwag mong babasahin to na to Abraham sa kanyang lahi. No. To Abraham and his seed, Jesus ang binabanggit niyan. Now to Abraham and Jesus were the promises made. Kasi pinakita ko sa inyo, yung seed na binabanggit doon, na sinabi ni Pablo, hindi tumutukoy sa kanyang lahi, tumutukoy kay Kristo. Kaya nga sabi diyan, he does not say and to seeds as of many, but as of one and to your seed, who is Christ. So ayan po, binibigyang linaw sa atin na kay Abraham at seed ng manggagaling sa kanya na si Jesus, lahat ng bansa ay pagpapalain. Amen. Ako, napa-amen ho ako dito. Sabi ko, Lord, thank you ha. Piniliwanag mo sa akin to. Ang dating kasi sa akin ng umpisa. Ulitin ko po, ang dating sa akin, mula kay Abraham at kanyang lahi, pagpapalain mo. Kaya tumimo sa isipan ko noon, si Abraham ay Israelita at sino mang Israelita, pagpapalain sila. Hindi ho pala. Maliwanag na tinuro ni Pablo to, si Pablo na matalino, na ginamit ng Lord. Paniliwanag ni Pablo na mula kay Abraham at kay Kristo, ang lahat ng bansa ay pagpapalain. And please take note of that. Okay, now, let me continue. Kailangan ko po ito ibahagi sa inyo. Ito po isang napaka-importante, napakahalaga. Ma-appreciate po ninyo ang ating God. Huwag niyo lang kung kakalimutan yan. Kaya nagpo-pause ako for a while. Noon ang topic natin, si Kristo na sa atin. Praise God, naintindihan natin. Ngayon, dapat mo maintindihan, mula kay Abraham, saka kay Kristo, ang lahat ng bansa pagpapalain. Hallelujah! Na kay Kristo na ho tayo. Amen? So, madaling sabi, ibigay ko po ito sa inyo at papatunayan ko. Are you ready? The Gentiles, pag sinabing Gentiles, hindi ka Israelites, pag hindi ka Israelites, Gentiles ka, are already included in the covenant God made with Abraham. What? My God! Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at yung kasunduan nilang yon, binding yon, napaka-importante, kasama na pala ang hindi Israelita nung makipagtipan ng Lord kay Abraham. Tandaan po nyo yan. Amen? Tama po ba nadinig nyo sa akin? Yes. Ang Gentiles are already included sa covenant God made with Abraham. My God, Lord, thank you. My God, noon pa pala, kinausap mo si Abraham at hindi pa buo ang Israelitas. Nangako ka na ang lahat ng bansa, lahat ng pamilya, pagpapalain mo sa pamamagitan niya. So noon pa lang, kasama na tayo. Amen? So lumalabas ngayon, hindi pala tayo salimpusa sa programa ng Diyos. Dahil kasi yung new covenant, na hindi pa established noon yon, old covenant, covenant pa ng Lord kay Abraham, saka lang pumasok yung old covenant, kasama na pala tayo doon sa tipan na ginawa ng Lord kay Abraham. Kaya ngayon si Pablo nagpapaliwanag, ito po yung babasahin po natin, Romans 11:11-12. Ano nakalagay dyan? I say then, have they stumbled? Referring to Israelites po yan. That they should fall, referring to, again, Israelites? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Take note, ha? I'm referring to the Israelites. Bumaksak sila. Ano naging resulta?
salvation para sa mga Gentiles. Tuloy pa ho natin. Yun ang unang dating. Mamaya papakita ko yung pangalawang dating. Now, if their fall is riches for the world, again, referring to the Israelites, yung pagbaksak ng Israelite, resulta riches for the world, and their failure, riches for the Gentiles. Again, ayan yon. Pagbaksak ng Israelita, kayamanan ng mga Hentil. Tapos, ito yung pangalawa na babanggitin ko mamaya. Tignan po niyo yung huling bahagi. How much more their fullness? Yan ang yung una, sa kanilang pagbaksak, kayamanan natin. Pero, anong tanong sa verse 12? Ikaw ulit. Paano kung naging matapad sila? Paano kung napuspos sila? Di patindi, lalo na. Kaya lang, babalikan ko muna yung unang-una. Dahil sa kanilang pagbaksak, ang kaligtasan dumating sa ating lahat. Sabi ko ulit, Jews fall, ang pagbaksak ng Hudyo. Katumbas? Sa kanilang pagbaksak, riches for the world. Dahil kasi itong word, yan ang Gentiles. Kayamanan para sa mundo. Or another term, hindi lang Jews fall, Jews failure. Ay riches for the Gentiles. Ang pagkabigo ng Hudyo ay kayamanan para sa mga Hintil. Amen? Lumalabas dahil dyan, kaya tayo napabilang sa tinatawag po nating kayamanang ibinibigay ng Lord. Kaya pala doon pinagpala na hindi pa man nabubuo ang Israel, sinabi na ng God. Meaning, my God, hindi pa nagaganap ang lahat. Nag-prophesy na ang Lord, nag-wika na ang Lord. Noon pa lamang, nakipagtipan ng Lord kay Abraham, pinakita na tayo ay pinagpala. Ito po yung una na binabanggit ko. Kaya lang, hindi ko na babanggitin. Ano yung bandang huli ng tinatawag natin verse 12, yung huling-huli. Kung sila ay napuspos, ano sabi? How much more kung sila ay napuspos? Wow. Wow. Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi lamang niya nakita na pagbaksak ng Israel kayamanan natin, pero ang hamon niya, paano kung sila ay napuspos? Hindi mas matindi. Pero ang gusto ko ipakita sa atin ngayon, kasama ka na. At ngayon, babanggitin ko bakit tayo talaga nakasama. Parang nagbigay lang ng halimbawa ang Lord. Pag binasa nyo ang parable of the great banquet, mababasa nyo po ito sa Luke 14, 16 to 24. Talinghaga. Amen. Sa talinghagang ito, hindi na ho natin babasahin, mahaba. Gusto ko lang po paliwanag sa inyo. Dito sa talinghagang ito, pinakita na merong handaan at handaan na pinirepare ang Diyos. At inimbitahan ng marami. Ang unang inimbitahan dito, kumakatawan po ito sa mga Israelites. Kaya lang, yung mga kinumbida na Israelites, lumalabas, ang daming rason, ang daming dahilan, ang dami po nilang excuses. Bibigay ko sa inyo excuses. Hindi na nga lang ho natin babasahin. Ang unang excuse ng mga kinumbida, sabi nila, I bought a piece of ground and I must go and sell it. May bagong biling lupa, kailangan kong tignan. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, I bought 5 yoke of oxen and I'm going to test them. May bagong biling 5 baka, kailangan subukan. Tapos yung pangatlo, may dahilan din. Anong dahilan? I have married a wife. I cannot come. Bagong kasal ako, hindi ako makakadalo. Madalit sabi, ito lang yung 3 reason na to ang ibinigay. Pero pinakita ho dito na ang kinumbida hindi dumating at may reason. Para bagang ang Israel kinumbida sa covenant, pero ang daming reason. Ang Israel may pangako ang Lord, kinumbida sila dahil kasi naghanda ng piging ang Diyos, ng handaan ng Diyos. Hindi sila nakarating at ito yung mga dahilan nila. Ano nangyari? Nagalit po, pag binasa niyo yung parable na yan, makikita niyo nagalit ang master, which refers to God. At pinagsabihan ng master, ang kanyang katulong, ang sabi, humayo ka, lumabas ka, inutusan siya ng hari. Nagalit ang Diyos dahil kasi hindi sila pinagbigyan ng mga kinumbida. At ang sabi ng master, imbitahan mo, lumabas ka, imbitahan mo ang mahihirap, imbitahan mo ang mga may pinsala, imbitahan mo ang mga may pilay, lame, imbitahan mo ang mga bulag. Diyan po yan sinabi. Para bagang tumutukoy ito sa ating ngayon, tayo yung, kunwari, hindi pa tayo kasama doon sa plano ng God.
tinanggihan ng Israelita ang imbitasyon ng God. Kaya tayo mga Gentiles ngayon ang pinakumbida. Pero kanina pinakita ko sa inyo, hindi pa nagpapasimula ang mundo, kasama na pala tayo sa plano ng God. Amen? So, ang naging verdict ng God, pag binasa niyo yung parable, ang sabi ng God, none of those invited shall taste my supper. Walang sino mang kinumbida ang makakatikim ng handa. Parang katulad din po ngayon. Ang dami po natin mananampalataya, kinukumbida tayo ng Lord. And I still believe, pag kinumbida ng God, at tayo maraming reason, ito magiging dahilan para yung inihanda ng Diyos para sa atin ay baka hindi maranasan. Totoo lang po, hindi naman nawawala po yung prinsipyo na sinabi ng Diyos. Lumalabas ngayon, balik po tayo sa pinag-aralan natin, ang unang kinumbida Israelita, kaya sila bumagsak, at kaya ngayon ang blessing nasa Gentiles, dahil kasi nga yung invitation ng God, tinanggihan nila. Tama po ba? So ngayon, pinalabas sa atin ngayon, ang pinag-aralan natin, kanina, babalikan ko lang sandali. Ang blessing na pinangako kay Abraham ay ipinangako ng Lord pag ikaw na kay Kristo. And to your seed, which is Christ. So doon pala nangako ng Lord sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng pamilya ay pagpapalain. And praise God, na kay Christ po tayo lahat. Kayo po na nakikinig sa akin, wala ko akong duda na kay Kristo kayo. Tinanggap po niyo si Kristo. So paano, hindi na kami Israel. Huwag ka mag-alala, na kay Kristo ka. At mapalad tayo na kay Kristo. At patutunayan ko pa ho ito sa inyo. Okay. So, yaman nila napakita ko na ho ito. Itong pangako ng Lord. Basahin po natin itong pangako ng Lord kay Abraham. In Genesis 12, 1-3. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. Tapos itong verse 3. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Yan po yung nakalagay. In you, all the families of the earth shall be blessed. Kay Abraham at na kay Kristo shall be blessed. Kinonfirm po ito ni Pablo. Sinabi niya sa Galatians 3, 8-9. Ito po yung confirmation binigay ni Paul. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Take note, i-justify niya tayong Gentiles by faith. Preach the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Tapos sinabi pa ho niya ito, hindi lang ho siya kontento dyan, kinonfirm yan ni Pablo. Tapos may sinabi siya sa verse 13 and 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. That's verse 14. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Amen. That we might receive the promise of the Spirit through faith. To God be the glory. Amen. Papasalamat tayo kay God. Yung pangako ng Lord kay Abraham natupad na ngayon sa atin na kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Amen. So meaning, yung inantay ng God nag-antay na matagal na panahon, nangyari natupad nung mamatay si Kristo. At ito ngayon ay dumating na sa atin. So ngayon, ang tanong natin, ang Israelite ba ay blessed? Actually, mas blessed pa tayo kaysa sa kanila. Dahil kasi pangako ng Lord ito kay Abraham. At patutunayan ko pa ho sa inyo, hindi pa ako tapos. Bigyan ko pa ho kayo ng good news and this will make you glad. Amen? Are you ready? Kailangan ko ito ituro kahit kanino sa inyo ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, today, there is no more Jew or Gentile before God. We are now one. Wala nang Hudyo, wala nang Hentil before God. Dahil kasi isa na tayo. Tama ba nadinig ko, Pastor? Yes. At ulitin ko, kung naiinggit ka sa pagmamahal na binigay ng Lord sa Israelita noon, I can tell you now, no, please don't. Wag. Bakit? Sa dahilan ang Israelita at Hentil ay iisa na, pinag-isa na. Ang Hudyo at Hentil, pinag-isa na. Can I prove that to you? Punta tayo sa Ephesians 2 verse 14 para makita nyo. Nakalagay dyan, no? Ephesians 2:14. For he himself, that means to Christ,
is our peace, who has made both one. Ayan po yung term. Has made both one. And has broken down the middle wall of separation. Ano dyan? Highlight ko po ha. Take note, number 1. Who has made both one? Kailangan malaman natin kung anong tinutukoy niya ditong dalawa na pinag-isa. Kailangan ko i-prove yan sa inyo. Tapos ano pa ginawa niya? Ni Kristo has broken down the middle wall of separation. Giniba niya ang pader na nasa gitna na naghihiwalay sa atin. Naghihiwalay kasi noon ng Gentile sa Jew. Hiwalay. But he broke it. Kaya natatandaan po niyo nung mamatay siya, the temple, the veil in the temple was torn down. Amen. Pero ngayon dito, pakita ko sa inyo, ang dulot na nagawa ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo, kung paniniwalaan mo. Amen. Now, patunayan ko to sa inyo, meron akong ibibigay na isang revelation. I hope you're ready. And I believe you're always ready. Naalala ninyo nung kinreate ng God ang earth, ang langit, ang lupa, nung kinreate ng Lord si Adam sa si Eve. Remind ko kayo, nung kinreate niya si Adam and Eve, merong garden, at sa garden may 2 puno. The garden ng Eden may 2 puno, tree of life, and tree of the knowledge of good and evil. Yan po yan. Nasa gitna po yan ng halamanan. Buhay pa ang spirit ni Adan noon. Hindi pa siya nagkakasala noon. At may tagubilin ng Lord. Yung tree of life, nagbibigay ng buhay yan. It represents Jesus, for your information. Alam mo yan. Alam natin yan. Kanina kumakatawan ng tree of life kay Jesus. So meaning, may plano pala ang God talaga noon na makain nila yung tree of life, na makain nila yung prutas ng tree of life, wag yung tree of the knowledge of. Dahil kasi yan naman ang pinagbilin ng Lord na wag kakanin eh. So yung tree of life, meron bang kalooban ng Lord na makain? Yes. Kaya lang hindi yan ang pinili ni Adan. Ano ang pinili niya? The tree of the knowledge of good and evil. At alam natin itong tree of the knowledge of good and evil, nakakamatay. At hindi lang nakakamatay, nagdadala ng sumpa. At kung pag-uusapan natin ang sumpa, according to the Bible, yung cross ay sumpa. Kung natatandaan po nyo, di ba si Jesus napako? Saan? Sa sumpa. Sa cross. Amen? Now, try to imagine right now, kung itong 2 punong ito nasa gitna ng halamanan. Amen? Ano ginawa ng Lord? Ano nangyari? May nangyari ba? Yes. Ulitin natin, ano yung tree of life? Jesus. Ano yung tree of the knowledge of good and evil? The cross. Amen? If you're ready, saan ba ipinako si Kristo? Di ba ipinako si Kristo saan? Sa cross. Yan yung pinag-isa. Yung puno ng sumpa sa puno ng buhay, pinag-isa. Amen? Si Jesus, the tree of life, at yung cross, the tree of the knowledge of good and evil, pinag-isa. Let me give you this drawing. Ano nangyari? Yung tree of life, saka tree of the knowledge of good and evil, naging isa. Are now one. Kaya wala nang sumpa. Kaya wala nang malas. I hope that will become a revelation sa inyo. Dahil kasi kung may mga sumpa kayo nararanasan, tayuan nyo lang po yung ginawa ni Kristo. Dahil kasi ano mas makapangyarihan? Makapangyarihan ang tree of life kaysa sa tree of the knowledge of good and evil. Noon, makapangyarihan ang tree of the knowledge of good and evil. Yun ang naging resulta ng tao. Pero again, the tree of life, Jesus, napako sa tree of the knowledge. Wala na yon. Yan po yung ibig ko sabihin. Pinag-isa ng Diyos. At maliban dyan, marami pang doon. Balik po tayo sa Ephesians 2:14. Amen. Ulit, ano sinabi dito? Has made both one. Sa atin, na considered Gentiles at mga Israelita doon sa iba, patutunayan ko sa inyo na tumutukoy pala ito sa Israelita at tumutukoy sa mga Gentiles na ginawang isa. Maliban doon sa tree of life, sa tree of the knowledge of good and evil, pinag-isa. Pero gusto ko malaman nyo, ang talagang pinag-isa ngayon, ang Israelites sa Gentiles. Basahin mo natin. Ano binasa natin? Ephesians 2:14. Basahin natin ang Ephesians 2:11. Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh. Ito po. Alalahanin mo to. Dati kang Gentile. Pastor, teka muna. Dati tayong Gentile. Hindi na tayo Gentile ngayon. Ibig sabihin. Why did the Bible say once you were Gentiles? Amen.
Meaning, hindi ka na hintil. Ulitin ko ha. Hindi ka na hintil. Hindi na ako hintil. Hallelujah. Amen. Kaya sinabi ni Pablo, therefore remember that you once Gentiles in the flesh. Tayo born in the flesh. Nung wala pa tayong Kristo. Amen. Pero ngayon, hindi na po tayo Gentiles. Born again in the Spirit na tayo. Basahin natin yung sunod na verse. Tignan po nyo. That at that time, ano sabi ng Bible? That at that time you were without Christ. Oh my God. Noon wala kang Kristo. Ngayon, wala ka pa bang Kristo? Meron na. Tapos ano sabi? Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Parang yung pamahalaan ng Israel, yung kasunduan ng Israel. Wala kang alam doon. But today, no more. Having no hope, no more. Without God, no more. Tapos dalhin po tayo sa 2:13 ng Ephesians. Ano sabi? But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Amen. Binabanggit dito ni Pablo kung sino tayo noon, tayo Gentiles. Ano sabi niya ngayon? Now no more. Dati tayong walang alam sa covenant ng God. Now no more. Dati tayo walang pag-asa. Now no more. Kaya nga po nasulat yung 2:14 of Ephesians 2. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Okay, paalala ko lang po, mga kapatid. Kasi ito po yung topic natin. Saan ko inumpisahan? Ako naiinggit, nagrespetado ko ang Israel nung araw nung binabasa ko ang Bible, nung umpisa. Pero sa hindi pag-aaral na pagpatunayan ko, hindi ako dapat mainggit. At bakit hindi ako dapat mainggit? Dahil pinangako ng Lord noon, sa pamagitan ni Abraham, sa pamagitan ni Kristo, mabe-bless ang lahat ng pamilya. May Kristo na ako. Dati akong Gentile, pero ngayon hindi na. Ulitin ko ulit ha. Let me just make this clear. Dati tayong Gentile in the flesh. How about today? Now no more. Yan po yung binasa natin sa Ephesians 2:11. Now no more. Are you Gentiles? Now no more. Tapos hindi lang ho dyan natatapos. Dati kang walang Christ. Anong pwede ko sabihin na? Now no more. Ito po yung Ephesians 2:12. To God be the glory. Dati tayong alien from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Today, no more. Ephesians 2:12. To God be the glory. Tapos, dati tayong no hope and without God in the world. Mababasa. Now, no more. Yan po yung mababasa mo sa Ephesians 2:12. At marami pa. Ulitin ko kapatid. Ulitin ko mga minamahal kong kapatid. Hindi na tayo alien, dayuhan, banyaga, sa Commonwealth. Pag sinabi kong Commonwealth, pamahalaan ng Israel. Hindi na tayo walang Kristo. Amen. Hindi na tayo strangers. Hindi ka na without hope. Hindi ka na walang Diyos sa mundo. At hindi ka na malayo sa Diyos. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Ikaw, ako, kasama. Ikaw, ako, kapanalig. Ikaw, ako, ay mga santo at miyembro ng sambayanan ng Diyos. Kaya nga, di po ba binanggit ko noong nakaraan, ang tagal niyang inantay na maging na kay Kristo tayo at si Kristo sumatin. Tagal. At yun pala ang pinakakaganapan para tayo sumakanya. Para maranasan natin yung pagpapala. At panghawakan niyo po yun. Sabi ng Lord, sa pamamagitan mo Abraham at sa pamamagitan niyong may Kristo, all the families of the earth are blessed. You're blessed. Amen. Kaya ito laging conclusion sa Ephesians 2:19. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. At magtatapos po ako dito. Kaya nga po gusto ko ipakita sa inyo na, Pastor, grabe pala ang ginawa ng Lord. Opo, pinagpala tayo. Grabe pala ang ginawa ng Lord. Huwag pala tayo dapat mainggit sa Israel. At bakit ko sinabing huwag kayo mainggit sa Israel? Ito po yung kauli-ulihan. Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek. Ayan, nakasulat ha. There is neither slave nor free.
There is neither male nor female. Kaya ho tayo ngayon, we allow the women to preach. Nung araw, bawal po yun. For you are all one in Christ Jesus. Wala na hong Hudyo, wala na hong Griego, wala na hong alipin, at wala nang malaya. Wala nang lalaki or babae. And I praise God for this time. Ito po yung time. Under the new covenant, lahat ng middle wall of separation, ginibahan ng Lord. Kaya nga kung may faith kayo, at so totoo lang, may faith tayo, tinanggap nyo si Kristo, ang dami palang resulta nun para sa atin. We are blessed. Kaya natin dinedeclare blessed tayo. Amen? Alisin mo na sa isip mo na mas blessed ang Israel sa atin. No, we're more blessed than them. Dahil kasi noon, kasama lang nila ang Lord. At hindi sila may Diyos. Tayo ngayon may Diyos. Lahat ng tumanggap kay Kristo, may Holy Spirit. At lahat nung wala sila noon, meron tayo ngayon. At ito pa ang nangyari. Ito pa ang ginawa niya. Wala nang Hudyo, wala nang Griego. Samahan po ninyo ako. Manalangin po tayo. Pasalamat po tayo sa ating Ama na sa langit. And I hope, I pray, na intindihan po ninyo itong ating lesson. Nagpapatunay na tayo ay mapalad kaysa bayang Israel. At sa kanilang pagtalikod sa Diyos, naging blessing sa atin. Pero kung di pala sila tumalikod, mas matinding blessing. Kaya ayun po yung binabanggit na Roma 11:11. Manalangin po tayo. Magpasalamat tayo. Thank you, Panginoon namin Diyos, sa oras na ito na pinakita mo sa amin, pinatunayan mo sa amin. Wala pala kaming, Lord, karapatang mainggit. Dahil noon pa, thousands of years, inantay mo to na mangyari sa amin. At nangyari sa amin to ngayon. Ngayon, we have Christ, and because we have Christ, nangako ka na lahat ng may Kristo, all the families of the earth are blessed. I declare my family blessed. I declare the family, Lord, the mga nakikinig sa akin ay blessed. Ang family ni Ate Blanca, family ni Ate Lida, family ni Malu, family ni Doktora Pe, family ni Arlene, family ni Mirna, family ni Ate Ludi, family ni Ate Goduko, Lilibet, family na lahat na nakikinig na hindi ko nabanggit, Lord, are blessed. I claim it. I declare that. And Father God, pati yung sumpa na ginawa na si Kristo napako sa sumpa. Ibig sabihin, wala kami dapat talaga sumpa. Dahil kasi Father God, yung sumpa ngayon wala na, ginawa mo ng blessing. So I declare all the families that I mentioned, kahit di ko na-mention, Panginoon, mabubuhay sa blessing. At salamat, Lord, dahil kasi we're looking forward for more blessings to come upon our lives. At ang kailangan pala namin ngayon ma-discover pa ano ang tinamo namin, tinanggap namin nung makipag-isa kami sa iyo. And we thank you, Lord Jesus, for doing that for us. I bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Amen. Amen. Thank you, Amen. Papa. Morning po. Apo, Thank you iiwan ko na po kayo Morning sa... po. Iiwan ko na po. Sige po. God bless po. God bless po, Thank you Pastor. po. Thank you. Thank you. Ate Cora, Yes po. may question ako. Sige po. Yun, edidio po ba ang mga Israelites, mga Jew, Opo. Opo. ay talagang people of God? O di ba pag automatic, anak sila ng Diyos. So, yung di ba ang daming mga Jew na hindi naman naniniwala na dumating na si Christ? Di po ba? So, alam ko na itanong ko na to before pero gusto kong ulitin yung tanong na to at gusto ko ulit ma-recall kasi in case sasabihin baka papakiusapan ko nga rin si Pauline na i-post to sa group natin kasi paparinig ko sa mga anak ko kasi ang ganda-ganda ng preaching ni Pastor. Reminder talaga yan. Which parang na yun. So, di ba wala ho sila, kunwari wala si Christ, as one na tayo. Ngayon, wala namang Holy Spirit. Ano ho ba sila? Automatic heaven pa rin po lahat ba ng Jew? Hindi po.
Ako na po sasagot, Dr. Pe. Opo, opo. Ah, actually nga po, ang tanong nga po ng ilan, paano masisave ang Jew? Nung araw po, if they believe in Jesus, they're saved. If they don't believe in Jesus, which marami hindi po naniniwala, they're not saved. Basahin ko po sa inyo yung binanggit ni Paul sa Romans 10. Kung pwede, kung may Bible po kayo, you can go with me to verse 1. Sasagutin ko lang po ito. Nadinig ko po, Dr. Pe. Kaya pahintulutan po ninyo ako sasagot. Amen. Opo. Nakalagay po sa Romans 10, verse 1. Tignan po ninyo ha. Brethren, my heart's desire, ang sumulat po nito si Paul, and prayer to God for Israel is that they may be saved. So, hindi po sila saved. Romans. Apo, dahil kasi pag binasa niyo po ito buong... Hindi pa rin saved. Hindi po. Not because they're Israelite. Para katulad po natin ngayon dito sa Pilipinas, ang paniniwala ng iba, pag Katoliko ka, safe ka. Hindi po. Hindi po ba? Hanggat hindi tumatanggap kay Christ, they're not saved. Israelite, ganun din po, hindi po sila saved. Kahapon po, yun po yung binabasa ko, pinag-aaralan. Ano ang mga reason bakit hindi sila saved? Actually, they don't believe in Jesus. Jesus. Yeah. Opo. That's right. Kasi kung talagang save sila, bigyan ko kayo ng halimbawa. Natandaan po nyo, may nagrebelde kay Moises, ang pamilya ni Korah. Hindi ho itong aking asawan si Korah. Spelling niya. Korah ang pangalan. 250 nagrebelde kay Moises. At nung magrebelde sila, pinalayo ng God si Moises. Sabi, lumayo ka. Tapos nabuksan ang lupa, bumaksak po sa impyerno yung pamilya ni Korah. Yeah. So doon po isang example, hindi po sila saved. Kaya ito po yung maling intindi po ng maraming believer na ang Israelites ba ay sons of God? No, they're not. They're not. Kaya nga po ito yung prayer ni Paul. Ang prayer niya that they may be saved. Yeah. Romans 10. Maliwanag po, Doktora. Okay po, Pastor. Sige Thank po, you po. iwan po kayo ulit. At God saka, bless po. Doktora, Opo. we still remember po doon sa John 14:6. Ang sinabi Opo. po doon I am the way, the truth, And the life. No one Yes. can come to the That's Father. right. Yes, hanggat hindi dadaan sa Kanya. At sa John 1, Oh, yeah. until na hindi mo ma-receive o i-believe si Jesus, hindi ka magiging Yes. child of God. Yes, that's So, true. Amen po. basically Amen. tayo doon sa Word of God na hindi lahat ng tao na sa mundo pupunta ng langit. Unless na lang meron silang Jesus na tinanggap at pinaniwalaan sa kanilang life. Yes. Amen po, Pastor. At Dora. So, parang Thank you po. Thank you. welcome po. Regardless po kung ano man ang denomination meron ka, o religious background meron ka, o anong klaseng relihiyon meron ka, kay Buddhism, kay Hinduism, di ba marami pong mga ganon. Pag naka-receive nila si Jesus at pininiwalaan nila si Jesus, yun, meron silang Diyos talaga sa kanilang life at pupunta sa langit. Kasi po, matindi po yung sinabi ni Apostle John na but to whom those who receive and believe in His name. Di po ba? You have the right to become a children of God. Ayan. And those who are led by the Holy Spirit, these are the sons of the living God. Hindi naman po lahat hindi Amen. Holy Spirit. Yes, Diba? that's true. Unless Jesus Christ is in there. Okay po. Yes, Amen. that's true. Yes. At saka Ate Cora, di ba may verse din na not everyone who calls me Lord, Lord, Lord. will enter the kingdom of heaven, Di but ba only Yes. those, di ba? Okay sila ng will patay of the doon, Father. nakapagpapagaling. Pero Amen. may sinabi pa rin si Lord Jesus Christ in Matthew 24 po yan. Okay po. Amen. Kanina po, yung sinabi ni Pastor dun sa the two trees sa garden, nung message niya po to the other day, mapapansin po natin doon na yung tree of life at saka yung tree of the knowledge of good and evil, naging isa because of Jesus Christ. Kasi yung tree of the knowledge of good and evil is speak of the curse. If you still remember sa Galatians chapter 3, na binanggit po doon, He redeemed us from the curse. Diba?
Tapos po, Yes. di ba nakalagay po yun doon? Tapos po, napako po siya sa cross with his curse. So sa mga tweed po, si Jesus with the tree of life, tapos ininail siya doon sa cross. So wala na po yun. Isa na lang. Tree of Jesus. Tree of Yes. Amen. ang ganda po at saka great po talaga yung pagmananggad sa atin sa panahon ngayon. Yes po, Tikora. Sobrang good reminder po yan. Pagka How blessed we are. naipaliwanag po sa bawat isa na tao kung ano yung buhay dito sa mundong ito at ma-establish tayo doon. Alam mo na, hindi ka matatakot sa death. Hindi ka matatakot kung ano man mangyari sa mundo. Amen. You are in the That's true, Lord. Kaya Yes. ang ginagawa ng Diyos sa atin sa mga napapakinggan nating messages is ma-establish tayo sa Kanya. Para kahit ano dumating, sinabi nila mga tribulation na yan, persecution na yan, famine, plague, kung ano-ano man yan darating na yan, hindi tayo mawawala ng pag-asa, hindi tayo manlulumo, because we know the Lord God Almighty is in us. Amen. Possible na matakot ka for a while, mag-worry ka for a while, di ba? Kasi nasa flesh ka, but in your heart, you know, and you know God is in you. Yun po yan. Kaya nga po, masarap sa mabuhay ngayon. Nung araw, alam niyo po ba, ako din nainggit. Kasi sabi ko, wow! Audible. Nakakausap nila Moses, nila Elijah, nila Abraham. Ang God! Grabe, no po? Kahit nung, narinig nung tatlong inner circle ni Jesus Christ sa Mount of Transfiguration, si James, si John, at saka si Peter. Dumating si Elijah, tsaka si Moses. Di ba nandun po sila sa na nagpe-pray? You still remember Matthew 17? Sa Transfiguration of Jesus Christ? Yes. Wow. Nakakita ng mga apostoles, libong taunan. Taka nga ako eh. Nakilala nila. Si Elijah yun at saka sinong isa? Si Moses. Di po ba? Kaya nga sabi ni Peter, sige magtatayo ako ng 3 booth. Isa kay Jesus, isa kay Moses, isa kay Elijah. Talagang merong life after sa mundong ito. Di po ba? Buhay sila, kausap ni Jesus. At ang pinag-uusapan po nila doon, alam niyo kung ano? The crucifixion, the resurrection, at saka ascension ni Jesus Christ. At that time, mababasa niyo yan sa Luke. Di ba, Ludi, ang sarap ng buhay natin ngayon na... Amen. Amen po, Tikora. Sige po. Sister ko, Yes. sabi natin kanina, in-establish natin sa because the word says the Jews are not saved because salvation is personal, is a personal decision. Kahit hindi naman, kahit dito sa atin ganun din naman, it's a personal decision. But the covenant of God to Israel that they will receive the blessings, they will receive the protection still is intact. Nare-receive pa rin nila yon. Oo. Pero yung personal relationship, yun ang medyo merong dapat na ayusin sa kanila. Yeah, as to the salvation, yun ang inaayos. Opo. Yes. Pero sa blessing, kahit naman yung mga tayo, hindi pa tayo born again, dumanggap tayo ng blessing, di ba? Ako nga I cannot comprehend na alam ko, kahit hindi pa ako nun born again, pag nag-pray ako, nasasagot pa rin. Naranasan nyo ba yan? Nung hindi pa kayo when you pray? Yeah. Oo. Ang hirap ipaliwanag because isipin na lang natin, God is so omniscient. God is sovereign. Umuulan nga sa righteous and unrighteous according to the word of God. Di po ba? So, isipin na lang po natin na hindi aalisan sino man kahit isang tao na hindi sila na-preach ng gospel ni Christ. Na hindi nila alam na merong salvation in Jesus' name. Ako, I believe po na hindi papayag ang Diyos na mawawala ang isang tao sa mundo na hindi nila napakinggan salvation. Yes, amen. I believe. Kasi ganyan siya. Sinasabi kalab ang tao. Di po ba? Yes po. Akong narinig na School of Thought, isang learning na kung ganun pala, si Lord is so love the world, so love us, the people here on earth. Bakit may impyerno? Sabi nilang ganun. Kaya ba ng love niya na yung mga tao nagsasuffer doon?
Ano po? Hindi natin alam. Tanungin na lang natin si God. Ano, Ludi? Amen. Oo. Kasi, syempre, no? Pero, hindi pa rin Okay. yun yung justice ng God. Yes. Kasi a just God. Di po ba? Amen? Meron pa po kayo sabihin, how about you, Blanks? Wala, hindi ko marinig kung ano sinasabi mo. Mute ka. Nakamute ka. Oo, nakamute pa siya. Nakamute ka, Blanca. Unmute mo. Hindi ka namin marinig. Hindi ka namin marinig, Blanca. Nakamute ka. Unmute mo muna. Wala. Can't hear. Wala si Blanca. Naka-ano yun, no? Naka-cancel yung Nakamute kanyang ka. yung Nakamute phone, ka, yung kanyang Blanca. ano. Oo. Unless, Blanca. Blanca, nakamute Yan. ka. Eto, Blanca, oh. Blanca. wala pala si Arlene. Wala daw Wala sound ho daw po yung internet kanyang niya. Wala daw sound yung kanyang pero minsan ganun talaga eh. Opo. Paayos niya sa mga anak niya. Okay. Unless po meron pa po kayong gustong sabihin sa atin. Okay na po. Okay na po. God bless you all po. God bless you po, Tikora. Thank you, Ate Cora. And Yes. wisdom and Thank loving you po. kindness, Lord. Thank you Yes very po. much. Thank you po. Thank you po sa inyo. God bless Ay, po. God bless. Yes, Ludes? Wala na po. Thank you lang po. Okay. Thank you din po sa inyong lahat. Welcome po. Thank you po. Po kayo dito sa heart namin ni Pastor. Thank you Amen. po. Thank you. God bless you po.